Nandoon pa rin siya. Sa sulok ng kwarto ni Lee, nakaupo sa sahig at nakangiti sa akin. Tumingin ako sa kapatid ko at alam kong hindi niya nakikita ang nakikita ko. Alam kong hindi siya totoo. Pero bakit nandyan siya? Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Mark, 28 taong gulang, at nakatira sa aming luma at malaking bahay sa San Juan, Metro Manila. Kasama ko ang aming bunsong kapatid na si Lia, 10 taong gulang, at ang aming magulang. Nag-iisa lang ang kapatid kong babae. Hindi kami masyadong malapit dahil malaki ang agwat ng edad namin, pero mahal na mahal ko si Lee. Masigla siya at puno ng imahinasyon. Lagi siyang nagkukwento tungkol sa mga kaibigan niya sa eskwela at sa mga laruan niya. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang bagong kaibigan, si Maya. Sabi niya, si Maya daw ang pinakabait na kaibigan na nagkaroon siya. Hindi ko pinansin, bata lang naman si Lee. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang bawat kwento ni Lee ay laging kasama si Maya. Unti-unti, napansin namin na parang nagiging totoo na ang paglalarawan niya sa kaibigan. Ang tanging problema, mag-isa lang siyang nakikipag-usap. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, nagsimulang magkwento si Lia tungkol kay Maya. Tay, Nay, Mark, alam niyo ba, sabi ni Maya, ang sarap daw ng niluto ni Mama. Sino ang Maya na yan, Lee? Bakit hindi mo pa siya naiuwi dito? Ayaw niya raw po. Nahihiya. Pero maganda siya, Tay. Mahaba ang buhok niya, kulot. Tapos maputi siya. Kaya nga, Lee. Kailan mo ba siya ipakikilala sa amin? Gusto ko rin siyang makita. Ayaw niya po talaga. Pero kasama ko po siya ngayon. Nakaupo po siya sa tabi ko. Tumingin ako sa tabi ni Lee. Walang tao. Pero si Lee, parang kausap niya talaga. Nakatingin siya sa kawalan, nakangiti. Lee, anak, wala namang tao dyan. Meron po. Hindi niyo lang po siya nakikita. Mula noon, halos araw-araw ng ganyan si Lee. Parang may kasama siyang naglalakad, nakikipag-usap at nakikipaglaro. Nag-alala na kaming lahat. Naghahanap kami ng paliwanag. Pero wala kaming makita. Nagsisimula na kaming matakot. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Isang gabi, nagising ako dahil sa mga ingay sa sala. Bumaba ako at nakita ko si Lia, nakaupo sa sahig, naglalaro ng manika. Pero hindi lang siya ang naglalaro. May isang manika pa sa harapan niya, parang may nagpapagalaw. Nagulat ako. Hindi ko na inisip kung ano yon. Lee, anong ginagawa mo dyan? Bakit gising ka pa? Naglalaro po kami ni Maya, kuya. Sino ang naglalaro? Mag-isa ka lang dyan. Hindi po. Kasama ko po si Maya. Di ba, Maya? Doon na ako kinilabutan. Nakita ko ang manika sa harapan ni Lia, gumalaw ng bahagya. Parang may humila sa ulo nito. Sino ba yang Maya na yan, Lee? Hindi siya totoo. Laruan lang yan. Hindi po siya laruan. Totoo po siya. At galit po siya sa inyo. Sa takot ko, agad akong bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan, isinumbong ko kaagad sa mga magulang namin ang nakita ko. Nagdesisyon sila na kailangan na naming tawagin ang isang albularyo. Dumating ang albularyo, isang matandang babae na may maputing buhok. Nagritual siya sa bahay, nagspray ng banal na tubig at nagdarasal. Habang ginagawa niya ito, biglang tumayo si Lee, nakatingin sa kung saan. Ayaw niya po. Ayaw niya po. Sino ang ayaw, Lee? Sige, magpakilala ka. Kasama ko po siya. Ayaw niya po umalis. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Lee. Namutla siya at parang hindi na siya ang kapatid ko.
Umalis ka dyan, masamang espiritu. Hindi ka nabibilang dito. Hindi ako aalis. Siya ang kaibigan ko. Lie, anak, anong nangyayari sa iyo? Masamang espiritu ang nasa kanya. Matagal na itong nakakapit sa kanya. Biglang itinulak ni Lee ang albularyo. May kakaibang lakas si Lee na hindi namin maintindihan. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Magkasama kami ni Lee. Hindi ka magtatagumpay. Umalis ka. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtatalo, unti-unting nanghina si Lee. Nahimatay siya at paggising niya, hindi na niya maalala ang anumang nangyari. Pero ang albularyo, sinabi niya sa amin na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan daw naming magdasal ng taimtim. Matapos ang insidente, naging normal ulit si Lee. Hindi na niya binanggit si Maya. Pero ako, madalas ko pa ring nakikita si Maya. Sa sulok ng kwarto ni Lee, sa likod ng kurtina, o minsan, nakatayo sa dulo ng hagdanan. Nakangiti siya. Nakatingin sa akin. Alam kong hindi siya totoo, pero nandoon pa rin siya. Hindi ko kayang sabihin sa mga magulang ko dahil baka isipin nila na nababaliw na ako. Alam kong pinoprotektahan ako ni Lia mula kay Maya, pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Ang tanging magagawa ko lang ay magdasal, at umasa na balang araw, tuluyan na siyang mawawala. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.